atong hisgutan karon nga kabuntagon entitled Walking Hallelujah, walking in a faith-filled environment. Ing na imong tupad, walking in a faith-filled environment. Kinahanglan ta maglakaw sa usa ka journey or sa usa ka process sa kinabuhi nga puno ta nga sa crisis, sa problema, sa kalisod sa atong panahon karon nga di malikayan igsuon tungod kay naa na ta sa end times katapusang mga adlaw. Dili gyud nato malikayan nga naay mga problema, naay mga kalisod, naay mga struggle sa atong kinabuhi diha sa atong pag-alagad. Bisan og kanang careful kay ka. Bisan og grabe ang imuhang pangandoy nga di gyud ka masipyat, di gyud ka masayop. But ang atong surroundings, ang atong environment dili na gyud nato malikayan. No? Ang temptation naa sa atong palibot. Ang mga possible igsuon, ang mga tendencies igsuon nga kita makahig ug madala ngadto sa uso sa kalibutan, posible kayo. But kung ikaw surrounded ka or naa ka sa environment of faith, nagtuo ko nga mahimutang madaugon ni ining panahona karon. Amen ba? Gusto ni Lord nga mahimutang lig-on sa kanunay. O kinahanglan gusto sa Ginoo isuon nga ang atong life naa kanunay sa dapit diin siya malipay nato. Siya mahimaya sa atoa. Kay magunsa man ang isuon nga murag natagbo tanan nimong paghinahanglan, natubag tanan nimong mga needs sa life nimo, sa imong family. But ang Ginoo wala na nalipay sa atong kinabuhi. Ang pinaka-importante diri nga malipay si Lord nato. Mo nang giingon dito sa pulong si Ginoo last Sunday in Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible kaayo nga mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Mao nang gusto nato mahimot ang faith-filled nga disciple. Dili lang disciple, dili lang believer, dili lang Christian. Naatay description, naatay nature nga faith-filled Christian ang tawag nato. Faith-filled disciple. Faith-filled leader. Kay mauni ang gusto sa Ginoo nga environment nga kita maglakaw, magkinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsuon, last Sunday hapon, nag-recap lang ko, in Hebrews 11 verse 1. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Karon ang pagtuo mao kini ang katinuan sa mga butang nga imong gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga dili nimo makita. Naay mga butang igsuon sa unahan nga giandam ang Ginoo. Pero ang mata nga makakita niini ug ang kamot nga makakabot niini mao ang atong pagtuo. Mao nang ingon si Apostle Paul, mga kaigsuonan, we walk by faith, not by sight. Naglakaw kita pinaagi sa pagtuo, dili sa atong makita. Kay kung mas basihan ang atong makita, mga igsuon, ang frustration, ang discouragement, o disappointment, dili malikayan nato. Kay ang atong sitwasyon, igsuon, dili nato ma-determine, di ka katagaan, unsay musunod, unsay mahitabo ugma, unsa ang mga trahedya sa umaabot nga panahon. Apan ang pinaka-assurance nga ang imong life dili gyud maunsa ug magpabilin ka gihapon diha sa iyang presensya kanang ikaw naa sa environment of faith. Amen? Doon ay passage sa Bible mga igsoon atong basahon. Sabay ko ninyo basa diha sa Matthew chapter 14 verse 22 to verse 23. Klaro ba sa inyo diha kamong nasa luyo? Amen. Atong basahon, beginning from verse 22,
Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Sa verse 25, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. In verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go Jesus. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Ang Ginoo nag-bless na sa iyang pulong. Diri igsuon kini nga passage ato aning mabalaan ug atong masabtan, dili ni siya kanang gama-gama ra nga storya, kun dili tinuod ni siya nga experience sa mga katawhan ni Jesus, ang iyang mga disciple. Dunay usa ka higayon mga igsuon nga wala mo kuyog si Jesus, samtang nitabok sila ngadto sa pikas nga dapit igsuon. Muagi pa sila og linaw or butang na to usa ka dako nga suba. Kinahanglan sila mutabok adto nga suba para direct ug dali silang moabot mga igsuon. Kay kung muagi sila sa land trip mga igsuon, perting layo times 4 ang gilayon. So kinahanglan sila mosakay og bangka or baruto or pambot mga igsuon nga makatabok sila ngadto sa pikas. Tampi mga igsuon. Si Jesus, iya lang gi-instructan iyang mga disciples na kamo lang dito. Mga igsuon, si Jesus niadto pas bukid kay nag-ampo siya. Kay mauni iyang habit igsuon nga kinahanglan niya i-surrender iyang kinabuhi. Dili lang sa panahon nga hayahay, kundi matag higayon. Buntag o gabi si Jesus nag-spend time yun diha sa pag-ampo. Usa ka nindot nga ehemplo, isip usa ka disciple o usa ka follower ni Jesus. Ang paagi ni Jesus nga sa tanan niyang buhaton, mudangop gyud siya sa Dios, sa iyang amahan nga maoy nagpadala kaniya. Amen? Kinsay gusto mo follow ni Jesus iyon ana. Nagampo pa si Jesus, ang iyang mga disciple ni tabok ni sakay ato nga butang na to bangka mga hisuon. Pag-abot gyud sa tunga-tunga, nihuros ang kusog kaayo nga unos. O grabe na nila kanang kapanik igsuon, nahadlok na gyud ang mga disciple kay hapit na sila malunod mga igsuon. Pero si Jesus, kinsa may nagtuod diri nga si Jesus, sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi nasayod siya. Imagine, igsoon tao si Jesus ani, but nagpray siya dito sa bukid. Bukid na gani, sulayo kay nga distansya, ngadto, tunga-tunga sa suba. But tungod kay gusto ni Jesus ipakita sa iyang mga disciple nga ma-activate lang ang matag pagtuo sa iyang mga disciple. Kay gitestingan niya yung mga disciple kung unsa sila kaisog ug unsa sila kamasaligon sa Dios. Niadtong higayon na igsoon, nakit-an gyud, nadayag gyud ug unsa ang level of faith sa iyang mga disciple. Daghan sa iyang mga disciple wa gyoy pagtuo or gamay ra kaayo og pagtuo. Kinsay mo angkon diri nga naay mga times mo gamay atong pagtuo. Or inunta po nga muubos ang atong pagtuo kinsay nakasuway anang niubos ang atong pagtuo. Igsuon mao ning nahitabo mga igsuon
sa iyang mga disciples. Grabe, gikan gud sila sa milagro. Nag-ayo ang Ginoo mga masakiton, nagmilagro siya sa pagkaon. Daghan kayo itong mga event nga nahitabo sa time nga nag-minister si Jesus sa crowd. Milagroso kaayo ang Ginoo. Pero nakita ni Jesus nga iyang mga disciple mukusog rang ilang pagtuo kung naa sila sa dako nga crowd. But kung mag-inusara sila or ginagmay na lang, naa na sila sa small group or sa cell group, ni kunhod ang ilang pagtuo. Mo na inabantayan ni Jesus. Mo nang gihatagan og time ni Jesus nga kamo lang sa ang magpanaw, kamo lang sa ang mutabok dito. Mga igsuon, giunos ang iyahang mga disciple. Gitistingan, giuyog, hapit malunod ang ilang gisakyan. Kinsa diri ni agig testing mga pagsulay sa kinabuhi nga hapit na kamalunod mga igsuon. Salamat sa Ginoo kay si Jesus mas kusog pa sa fast craft. Mas kusog pa siya sa supercut. Amen ba? Grabe kapaspas si Jesus to the rescue mga igsuon ngadto sa iyahang mga disciple. Amen? Ang problema mga igsuon kay wa makaila ang iyang mga disciple ni Jesus. Ang ilang lantaw ni Jesus usa ka ungo. Uy, naiungo niya abot. Imbis bagyo ang iyang gipukusan, nabali ang ilahang kahadlok sa ungo. Mga igsuon, kinsay nakasuway diri nga naa pa ka sa pagsulay, sayop pagyud ang imong gituuhan. Amen. Daghan na to diri, naa ka sa testing, kung naa ka sa sakit ug balatian, tuwa ka didto nagpatambal sa albularyo. Tuwa ka didto nagpatagna sa mga tao nga gitawag di sa Bible og witchcraft ang practices ng mga igsuon. Sayop nga pagtuo. Naay mga times sa atong kinabuhi nga ang solusyon nga atong gihimo para sa atong problema dili maoy God-given solution. Dili maoy tinuod nga solusyon nga maoy paagi sa Ginoo. Mao na dihang dapita nga usay masipyat ta igsuon sa atong life. Imbis ang lantaw nato sa Ginoo, usa siya ka Savior o sangpiton nato ang iyang ngalan. Lahi ang atong gisangpit. Bisag kinsa na lang ang ngalan nga atong gisangpit. Kasagaran nato pag wala na tay kwarta mga igsuon, ang turko na dayon mo'y atong gisangpit. Amen. Dili na si Hesukristo ang atong gisangpit. Daghan na kay mga ngal sa lending company ang atong gipangsangpit para lang makasustenir ta sa atong kinambuhi. Nganong nisulti ko ana tungod kay experience na nato mga igsuon. Nga usahay maguna ang atong kabalaka, maguna ang atong tawhanon nga pamaagi, dili mao ang atong gisangpit. What if atong usbon ang atong mindset ug ang atong reaction every time na ata sa pagsulay? Unsa kaha kung ang ngalan sa Ginoo mo'y una natong tahugon? But ang problema, tungod kay lack of faith, wa sila'y pagtuo. Bisag naa na ang Ginoo, dili pagyud mao ang ngalan sa Ginoo. Amen. So, unsay nahitabo? Nataranta sila. But nitingog man si Jesus, ningon siya ayaw mo kahadlok. Ni Jesus, do not be afraid. Ako ni. It is I. Nagpaila si Jesus. Sa 12 katinunan, isa ra gyud ang nakaila sa tingog ni Jesus. Kinsay nakaila? Si Pedro. Si Pedro igsuntas taas og pagtuo. Nakadetect siya sa tingog na familiar ni Pedro ang tingog ni Jesus. Pag-ingon ni Jesus, ayaw mo kahadlok. Kalma lang. Ayaw kahadlok. Ako ni. Si Pedro ragyod ni ingon, kung ikaw ka na, ingna ko. Sugo ako nga mulakaw nga na nimo. Si Jesus na ingon siya, ari na ko, lakaw. Duol na ko. Ansay na itabo ni Pedro igsoon. Sa gamay ra, o sa short nga story sa Bible, imo makitaan diri, unsa kadako ang impact sa faith ni Peter igsuon during sa time nga naa sila sa crisis ug naa sila sa kusukuso sa problema.
Tungod kay ang reaksyon ni Pedro, wa gilain, mupaduol sa Ginoo. Ang reaksyon ni Pedro nga mudangop kang Jesus. Ang reaksyon ni Pedro nga sikit yun ngadto sa presensya sa Ginoo. Usa sa dako isuon nga sipyat sa mga katawhan sa Ginoo, bisag Kristohano na ta. During sa time sa atong kalisod ug mga problema, mao pud na nga time isuon nga atong pagtuon ni kunhod na nagpalayo pagyud ta sa Ginoo. Wa gayud tay action nga mopaduol diha sa Ginoo. Ug mao nay hinungdan, ang yawa maayo ba mo offer? Ang yawa isuon maayo siya mohatag nimo og temporary nga solution. Nga nagtuo ka mao na ni ang solution pero dili na maoy solution. Kung naa ka sa crisis, upiran ka sa yawa og dagko kaayo nga sweldo pero di nakakasimba og Domingo. Kung naa ka sa kalisod, naa ka emotional nga problem igsuon, broken-hearted ka, naa kay problema sa relasyon sa imong bana o sa imong asawa, mo-offer pud ang yawa ug mga tao nga murag magpangga nimo, no? Magpaasip nga love kanila. Pero usa naka-trap sa kaaway aron mas malayo ka sa sa presensya sa Ginoo. Mga igsuon, mga batan-on na diha, nabay mga batan-on diri. Kung buwagan ka sa imuhang uyab or naay nahitabo sa inyong relasyon, dapat dili ka mangluod ug i-appeal nimo ang Ginoo igsuon. Dapat all the more imo ang isik ang presence sa Ginoo. Lord, mao ba ni imong will sa akong kinabuhi? Mao ba ni imong will sa ako ang relasyon? Ayaw pagwala igsuon. Amen. Dapat maniwala, dili kay magwala. Daghan ato diri igsuon, magwala man hinuon ta tungod sa atong mga frustration o disappointment sa life. Kinsa diri sa time nga ikaw broken-hearted, nisamot ka ka-eager nga mangita o musikit sa presensya sa Ginoo. Sukwahi ing ubang mga disciple gawas ni Pedro. Wa gid sila action, lahi sila panglantaw. But si Peter igsoon ingon siya, murag si Lord gidron ba? Iharong tingog, familiar kay nako. Lord, kung ikaw ka na, naapoy pagamayng reservation si Pedro. Ingon siya, kung ikaw ka na, Lord, kay basig di po ni ikaw. No? Basig ungo po dahil ito eh. Naapoy gamayng pagduda. Pero at least na, gid siya expression sa iyang faith. Kung ikaw ka na, Ginoo, ingna ko, sugo ako, nga mulakaw diha nimo. Familiar kaayo si Peter, nga naman, si Pedro baya tong giingnan sa Ginoo nga, Dro, wa mo'y kuha, palaod og itaktak ang imong pukot. Ug sa dihang gihimo ni Pedro, hapit baya gyud malunod ang iyang sakayan, na puno iyang sakayan, nangamay pa siya sa laing sakayan para lang paghipos sa mga isda, kadaghang isda nga nakuha. Si Pedro igsuon pamilyar kaayo sa tingog sa Ginoo. Amen? Kinsa diri familiar na sa tingog ni Lord. Familiar na po nimo ang tingog sa yawa. Ha, kaibaw ka nga kini demonyo na ni, no? Demonyo na ni nagsulti nako ani kini nga tingog dinhi iya sa Ginoo, no? O baka limbong ni deception. Bakak ni siya nga tingog. Kay daghang tingog atong madungog sa atong panahon karon. Naay mga tingog isuon nga murag siya tinuod nga pangginoo pero di dahi pangginoo. Murag tinuod igsuon nga kuan giya sa Ginoo pero dili giya sa Ginoo. Klarohon nato na mga kaigsuonan. So doon ay mga requirements aron ang atong life mahimutang puno sa pagtuo. Faith-filled igsuon. Og dapat mauni ang life igsuon nga atong i-consider every day, kada adlaw atong i-consider nga mauni ang kinabuhi nga atong pagalaktan. Mauni ang kinabuhi nga mumatakag buntag, matulog ka sa gabi, mauni dapat nga environment na ka. Isa excited sa pulong sa Dios. Number 1, requirements to walk in a faith-filled environment. Number 1, maugyod ang God's Word. In Matthew chapter 14:27, immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer, it is I, do not be afraid. Kinahanglan makadungog ka ana nga klase nga tingog. Dapat ang spoken word ni Jesus imong madungog.
ang revelation word sa Ginoo imong madungog taliwala sa mga pagsulay o kalisod sa imong kinabuhi. Amen. Naay mga taong mo advice nimo, yun ani na lang bro. Mag-loan na lang ka. Kani mas kuani kanang dili ka mabugatan ani. No? 25 years to pay ni bro. No? Bahina divided by 25 years. Gamay na lang imong monthly. So, ingon ka, maobito, no? Okay sa ni kayo. Sige lang, mukuhan ko ani, igsuon, mangutang ka, para lang ka mubayad sa another nga utang. Wag yung ka kaunahon na, nga, dapat dai ka, mudul si Ginoo, kadiyot lang ha, magampo sa kuaning bahina. Ako sa niyampo, pastingan sa ninako. Isa ka kananan rapod. Bawion rapod inig, humagpasting. Mao ra gihapon, gikausa ra gihapon. Once a day ra ko mukaon, umad 1 meal a day. Pero inig kaon, gikausa pod ang pamahaw paniudto panihapon. Mao ra istorya gihapon igsoon. Hallelujah. So, ampo dangop sa Ginoo. Mangayog direksyon sa Ginoo. Kung naglibog ka, nagduha-duha ka, kaya ba nimong bayran? Kay di lalim. Kung di ka kaapa sa imong bayronon, unsay buhaton? Ang bayronon, ang utang nga di nimo maapsan, mangitan po kaglaing utanganan para imong ibayad sa imong utang. Unya kay mag-abot man na, di nakakapas ani, bayaran nimo sa imong utang, murag hayahay gamay. Salamat sa Ginoo, hayahay gamay. Pero mudyo naman po ning laing utang. Duha na kabuk ang apsunon, another na pod lending. Magkaana mo kadaghan ang imong utanganan, igsuon, imbes mo increase ang imong pagtuo, ni dako ang imong kabalaka o kahadlok. Ug mo register na si mong unahuna, Ginoo, murag mapriso na ko ani. Imbes kay makaya ra to katong isa nga problema, napun-an og laing problema, kay nganuman wa ka maminaw sa spoken word, sa tingog sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong basihanan para magpabilin ta sa faith-filled environment. Amen ba? Kita nga Kristohanon dapat matudluan ta kanang principle of postponing our satisfaction. Kung dili pa ni gikinahanglanon kaayo, ayaw nig palita ug ayaw ni siyag panganduya. Kung mahimo, mag-create tag habit nga tiguman sa nato, tiguman, mag-savings, ayaw pangutang para di ka maputos sa utang. Kay mas maayong maputos ta sa pagtuo kaysa maputos ta sa utang. Amen? Maayo pang utang kay naapay pinutos. Amen? Muputos pa nato. Pero ang presensya sa Ginoo, wa na kita makover sa presensya sa Ginoo. Importante ni ang Word of God. Dapat doon na kay confidence in God's Word. Diya sa verse 28, ingon diya, Peter answered him and said, Lord, if it is you. Gi-confirm pag yun ni Pedro, kung ikaw ka na, Lord, command me. Mauna ang word sa Ginoo, God's word. Na ay commandment, na ay direction, or na ay instruction. Sa word sa Ginoo, na ay specific na instruction. Command me to come to you on the water. Kinahanglan makahibaw ka unsa nga word ang imong gi-apply sa time nga naa ka sa problema, naa ka ana nga crisis. Unsa man ang imong problema ron? Finances, physical healing, relationship. Unsa imong gikinahanglan karon? Sa imuha karon nga sitwasyon, unsa ang instruction ni Lord? O klaruha unsa ning mga advices ang imong gipaminaw? Command ba ni, instruction ba ni Lord para ma-boost ang imuhang faith? Kay dapat doon na kay confidence in God's Word. Di ka magsalig sa imuhang abilidad. Ayaw pagsalig nga talented ka, dali ra ka makatrabaho. Ayaw pagsalig nga ikaw, experience ka nga tao, dali ra ka makasud og another opportunity, igsuon nga makanegosyo ka. Ayaw pagsalig. Ngano man, bisag unsa ta ka expert, si Pedro, maayo kay ni mo langoy kay mananaghat ni si Pedro. Amen.
Unahon na ni Pedro ani, kaya man ako nimo langoy, langoy na lang din ako gud. Pero lahi og mindset si Pedro. Gi-establish niya iyang kinabuhi sa pulong sa Ginoo ug naghulat siya sa instruction ni Lord. Amen ba mga igsoon? Kuhita sa imong tupad kay naghinuktok. Ingna siya, God's word is the best. Confidence in God's word. Amen ba? Kinsa diri magsugod karon ato nang i-consider ang pulong sa Ginoo nga mao'y guidance, mao'y instruction sa atong kinabuhi. Pakpaki ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Number 2, mga requirements ni. Lukatagin ninyo ni nga requirements para makapasarta sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. A second requirement, igsoon, to walk in a faith-filled environment is God's presence. Inay mo tupad, God's presence. Diha sa Matthew 14:28. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you. Unsa ka importante ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang pagtuo sa pulong sa Dios. O dili lang instruction nga gikan sa pulong sa Ginoo. But katunga instruction nga gikan sa Ginoo pulong ni Lord. Maoy hinungdan nga ikaw makabalik sa presensya sa Ginoo. Mao bali ang hinungdan. Kini nga problema, mao bali sa hinungdan nga ako mapaduol sa presence ni Lord. Kining problema nga akong giagian karon, mao bali sa dako kaayo nga challenge sa akong faith nga mas mangita pa ko sa presensya sa Ginoo. Mao bali nga situation sa akong relationship tungod kay broken ang akong relasyon. Ang akong kasing-kasing mahimong open, available, dili sa lain nga relasyon, but mahimo kang open o available sa presensya sa Ginoo. Amen. Mudangup kanimo. Mo ni siya nga mensahe. Uban sa pagpaubos. Ang kunon nimo nga palpak ko aning dapita Ginoo, sayop ko nakasala ko aning dapita. O panganduyon nako ang imong presensya. Ayaw si piyata igsuon sa panahon karon kinahanglan naa ang God's word, our instruction, and God's presence igsuon nga naghatag nato og assurance. Sa verse 29 ingon dia, so he said, "Come." Mo ni ang assurance nga gihatag ni Lord sa presence, sa iyang presensya. Come. Usara ka word, come. Pag ang Ginoo moingon nimo, come. Come to me. Duol nako unsa imong response. Uni ara ka mo duol kung naanay sakit. Uni ara ka mo duol kung nagtrouble ng imong pamilya. Uni ara ka mo duol kung wa na kay kwarta. Uni ara ka mo duol igsoon kung komplikado na ang imong kinabuhi. Or every time, all the time, na-challenge ang imong kasing-kasing, ang imong pagtuo nga, Lord, magkinaunsa, mudangop ko sa imong presensya. And when Peter had come down out of the boat, wala na'y baruto ha? He walked on the water to go to Jesus. Amen? Unsay purpose nga nung mulakaw kita sa mga supernatural, sa mga imposible nga mga move sa life nato. Daghan kay tag mga imposible nga action, imposible nga move o decision. But kung according ni sa imong pagtuo, base sa spoken word, sa revelation word sa Ginoo mga igsoon, always na nga word mo paduol nimo ngadto sa presence ni Lord to go to Jesus. Kabaw mo, kung i-prosper magani ka pero dili Jesus ang imuhang tumoy. Kung mudato magani ka pero dili Jesus ang kinaiya nimo sa unahan, ayaw na lang pangandoy nga madato ka. Ayaw na lang pangandoy nga mapuno ka sa imuhang mga mahalon o abundansyang kinabuhi kung wala na'y Ginoo. Niingon bitaw si Solomon, niingon siya, Ginoo,
Ayaw ko pobriha. Kay basig maka pangalimos ko. Hallelujah. Muni prayer ni Solomon, Lord, ayaw ko pobriha. Mapakaulawan imong ngalan. Magpakilimos ko. May na kay ko mo kanta og kasadya ning taknaa bisag Abril pa. Sayo kayong Pasko. Sige na kagana. Ningon si Solomon, ay kong pobriha kay basig makapalimos ko. Magsige kong pangayo. Pero naibakwi sa pagampo ni Solomon, ningon siya, ayaw pugkog datua kay basig makalimot ko nimo. Pero kay man si Lord, igsuon. Nga kung i-bless ka sa Ginoo according to your faith, mapaduol ka sa iyong presensya, then i-bless ka ni Lord more than pa sa imong gipangayo. Mo na'y kulba. Pag i-bless ta more than sa atong faith, magpagarbo na ta, mausab ang atong lifestyle, magbisyo na hinuon. Amen? Imbis magbisyo na hinuon. Vision dapat. Kay kung ang imong goal, mahimo kang prosperous, successful, mahimo kang dato, unya, imbis mag-vision, nagbisyo, wa hinungdan. Grabe nimong paningkamot, nga mo earn kag dako nga income. Primero, ang mindset, pamilya. Para makatabang sa buluhaton. Para maka-sponsor diha sa mga buluhaton si Ginoo, ministry, sa cell group. Pero pag abot na sa level din ikaw, gitagbo sa Ginoo, mas nalayo ka sa Ginoo. Ayaw gyud ibaylo ang presensya ni Jesus sa mga butang nga man para nimo nindot ug maayo kayo. Amen. Magunsa man ang niduol nimo nga gwapo kayo. Gwapa kayo. Pero kada Domingo di ka pasimbahon. Ingna nang imong tupad nga batanon, ingna siya maipay way uyab. Kada Domingo na lang pugnan ka ig simbaron ha, date ta karon. Ayaw. Dapat determinado mga lagad mong duha sa Ginoo. Ikaw mo'y muset sa standard. Domingo gani my love. Simba ta ha? Oh, kuyaw kayo mong sangon, my love pagyud or honey. Masig mahimo ng kuan, paliya. Igsuon ayaw ibaylo ang presensya ni Jesus. Naminyo ka tungod kay grabing pasalig. Day basta lagi magdayon ta. Ako gimukuyog hatod kuha nimo sa church kay mao man imong kalipay. Ako nang i-promise nimo nga buhaton ako na saksi ang kabituunan mga buwan. Apil na mga kwaknet o mga kabog nga nasta as saksi aning akong saad nimo. Minyo na mo. Isar kasi manara na usab ng dagan sa kinambuhi. Nang wala ng pasalig, dili na mo simba, dili na mo kuyog ni mo sa ministry. Nya, nagapos na ka kay, siyempre, kasado na mo. Ayaw kasi piyat. Set your standard. Our standard is the Word of God and the presence of God. Amen? Hallelujah. Tanang batanon nga nadiri, dapat Jesus good. Amen? Number 1, yun si Jesus. Ayaw himuang kadasig o inspirasyon. Siya. Unya, pag abot na sa panagtigom, absent man, luya din ka, wala hinay na imong pagsimba. Ayaw. Dapat inspired ka kanunay sa presence ni Lord. Kamu pong mga babae,
Ayaw pud mo basta-basta sugot, oy. Na kani manguyab nimo dapat unang kondisyon pronsit na sila sa panagtigom. Tanawa mo simba ba na sa Ginoo, mubayaw ba na sa kamot? Mudayeg ba na? Tanaw gani nimo di na mubayaw, di na mudayeg. Ingna siya wala pa kakakuha sa kong standard. Hallelujah. Diba nina ha? Pag naay manguyab, pronsit. Tanawa kung mudayeg bag musimbas Ginoo. Pag di gani, bagsa. Ngano man, sa tinuod nimong relasyon, balik na nimo ngadto sa inyong kamunay mag-ipon, di gina kabalo magampo ba? No? Di na ganahan, di na mulid nimo nga maduol ka ni Jesus. Hallelujah. Oh, ana mo'y ginagmay nga mga tips. Inalan nimo nang makuha. Ayaw ibaylo ang presensya sa Ginoo. Pag di kani siya mo simba, kay wala mo kay mahimo. Kuha na good. Minyo na good mo. Biyae. Basta Domingo. Ha? Pagtulog hapon, ay nasa tulog. Tibuok si mana. Kay mo simba ko sa Ginoo. Ayaw pa intimidate sa imong pagtuo o sa imuhang desire nga mapaduol ka ni Jesus. Kay importante ning mga butanga. Kay pag-abot sa unahan, magka-problema ang pamilya kung wala na ka, dili na ka founded sa presence ni Lord. Dili na ang imong bana, igsuon mo imong collapse. Tibuok family, mo collapse na na. Mo nang, dapat naagyoy ligon nga mo barog. Establish na to ni Word of God. Naatay pulong, naatay presensya sa Ginoo. Mao na yung requirements. Number 3 nga requirements. Lukatan ninyo ni. Number 3, God's direction. Matthew 14 verse 28, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Usahay igsuon ang direksyon ni Lord, murag di gyud kaganahan murag way pagtuo bang ka water. Kinsa may ganan mag-suicide diri. Naglisod naman ganin sila kupot dito na sila sa baruto. Nangahadlok naman ganin silang malunod. Unsa pagkahali nga challenge, water. Hello. Pag guided ka sa word o sa presence ni Lord, there is direction. Naa kay himuon nga para nimo murag imposible kayo. Kinsa man ko'y makalakaw sa tubig nga naa sa ibabaw. Ako kalakaw man kog tubig. Sa tinud na lang. Tiglakaw kog tubig. Pero tugkad ako ang tiil. Nakos tubig. Lakaw man ko. Kanang hunas. Pero taas na kayo igsoon langoy na na. Amen. Kaya man. Pero lahi ni nga lakaw, ibabaw sa tubig, mulakaw ka. Unsa nang water diha? Kanang ang water, mauna ang direksyon ni Lord. Wa ko kahibaw unsa nang water sa imuhang life. Unsa kanang ang water? Supernatural. Tan-aw nimo murag lisura ni oy. Kay ang nature igsuon sa leading sa Ginoo, imposible gyud na. Kay kung kaya na nimong buhaton, na dili na kamo sangpit ni Lord, di na ka magampo. Pag leading sa Ginoo, beyond your capacity, beyond your ability and talent or skills. Kanang butang igsoon nga gusto ipabuhat sa Ginoo nimo, murag di tan-aw nimo di na ko ni kaya. Lisod kay ni buhaton. But kung imong i-challenge sa imong life nga musunod ka sa direksyon sa Ginoo, makakita gyud kag milagro. Makakita gyud kag supernatural. I pray and declare naman naa nato ning God's direction. God's direction is God's ways and God's will. Mao ni ang way ni Lord. Supernatural. Walking on water. Mao ni ang will ni Lord. Walking by faith. Sa verse 29, He said, come
And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water. Si Pedro maayo mo langoy, pero wa pa siya kasulay og lakaw ibabaw sa tubig. God's direction. Naidaghan ino diri gitagaan na sa Ginoo direction, walking on water. Ibabaw gyud sa tubig. Supernatural. Mga move igsuon nga murag tanaw nimo, wa pa ka kasuway sukad. Pero tungod kay kahibaw ka presence sa Ginoo na guide nimo, na kay confidence sa word of God. Specific kayo ang direction ni Lord sa imong life. Supernatural. Amen. Kay numdum ko atong mga times, first pag gina-launch sa church ang kining gitawag na to Covenant Home Office. Ang first 5 na to ng mga leader nga naghimo ani ako kita ko sa ilang kinabuhi. Unsa ang struggle, unsa ang process sa ilang kinabuhi. Gibalik ko sa Ginoo, gipahimduman ko sa Ginoo. It is God's direction. Pag direction ni sa Ginoo, you are living by faith and you are walking on water. Supernatural. Way mga abilidad, wa pa kahibaw, grabe. Katawanan kahayo. But pag mag-start na kag kinabuhi sa pagtuo, supernatural po ang manifestation. Ako mong i-challenge, pag nawala na ni nga environment sa imong life, God's word, God's presence, God's direction, walking on supernatural, pag nawala na sa imong life, kinahanglan ka mo dangop pagbalik sa Ginoo. Muduol pagbalik sa Ginoo. Imong ablihan, imong kasing-kasing, Lord, di na ko kaya Ginoo kung ako na pong abilidad akong gamiton. Ang ako na pong talento akong gamiton. Ang ako na pong pamaagi akong gamiton. Kay kung mubalik ka na, ma-reset ka ngadto sa natural. Dapat supernatural yun ang imong life. Nga naman, you are walking, living by faith. Kinsa diri nabuhi dahil sa pagtuo. Dapat mabuhi ta sa pagtuo. This is the nature of LRC Church. Nga mahimot ang church nga nagpuyo sa pulong sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, o kahibaw ta, wala ta magsalig sa atong talento, sa atong resources, ang atong sponsor nga naghatag sa tanan atong paghinahanglan, nga nag-sustain sa atong ministry, dili Koreano, dili Amerikano, kundi Hudiyo nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen? Walk by faith. Walk on supernatural. Hallelujah. Number 4, God's intervention. Naana ang word. Naana ang presence. Naana ang direction ni Lord. Masahay ang Ginoo muhatag og direksyon. Inighatag sa direksyon, pag-abot sa unahan, unos, bagyo. Pwede kayo. Nga ang mga disciple mo, ingon sila nga, unsa man ni, gipauna man ta ni Lord para mga matay ta diri. Para madisgrasya hinuon ta. Nganong wa man siya mukuyog nato? Kakulba ani. Kay mao man to'y direction sa Ginoo sa iyang mga disciple. Ngano man, kay dili enough nga naay direction. But kinahanglan ta makahibaw. Pag-plead sa Ginoo. Mangayo tag divine intervention. Ang word nga intervention sa Bisaya pa, pangilabot nga iya sa Dios. Usahay man God, moingon ta nga, I do it my way. Kaya na ko ni Lord. Mura bag moingon kasi mong kaugalingon ba nga, experience naman ko ani, kay baon ako dana ni. Ako ning eskwelahan. Ako ning experience. Na ako'y daghang connection. Daghang kong kaila. Unsa man gibasi nimo tungod kay daghang kag connection, tungod kay naa kay talent, tungod kay naa kay abilidad, nagsalig ka, kay eksperyensyado na ka? No. Dili enough nga naa kay experience, dili enough nga naa kay skills. Kinahanglan ka mag-ampo. Kinahanglan ka mo sangpit sa ngalan sa Ginoo. Matthew 14 verse 30, when he saw that the wind was boisterous, he was afraid.
Abi niya, okay na to, kay nakalakaw na ko. But ang nisugat niya, unos, nibalik ang unos, nahadlok siya. O tungod sa iyang kahadlok, ang iyang pagtuo, ni kunhod ang iyang pagtuo, o hinahinay siyang nalunod. Si Pedro nga nakalakaw na unta sa tubig, ni unlod siya. Nganong gialaw ni Lord nga dunay encounter sa unos, sa bagyo, nga nibalik ang bagyo. Wala naman tatong bagyo. Dili na baya issue ang bagyo diri. Ang issue diri na si Jesus. Pero nganong nibalik tong unos, mga igsuon, para dunay word nga mugawas sa baba ni Pedro nga muingon, Lord, save me. Amen. Pila kahigayon nga sa imong sitwasyon igsuon, muingon kas Ginoo, Lord, dili enough akong kwarta. Dili na kaya sa akong negosyo. Dili na kaya sa akong income, Lord. Dili na kaya sa akong abilidad nga makiguli sa iyaha. Kay nabugnaw na ko, wala na ko'y pagbati niya. Ginoo, tabangi ko. Imo ngalan ang akong gisangpit. God will intervene when we pray. Because through prayer, God's hand is moved. Test becomes a testimony. Elimination of fear and doubt when we pray. Kay sa panahon nga mag-ampo diayta, dili na ang imong paningkamot, but ang iya ng gamhanang kamot, mao'y mulihok sa imong kinabuhi, nga dili na enough imong finances, pero ang kamot sa Ginoo mo'y nag-send sa iyang provision sa imong gikinahanglan. Nakahibaw ka, dili enough ang imong income, imong trabaho, imong negosyo, pero ang kamot sa Ginoo mo'y nilihok, o dili na paningkamot, kaugalingong paningkamot, apan gamhanang kamot sa Dios ang nilihok sa imong kinabuhi. Ang imong testing na himong testimony, tungod kay ang fear and doubt gipulihan o pagtuo o pagsalig sa buhi nga Dios. Pwede kansyawan si Pedro sa 11 ka disciple, oy, paluma-luma, patuga-tuga, og lakaw, lunod man day gihapon. But dili katong pag-unlod ang isyu. Porting daghana diri nag-testing, nag-business, nanabaho, gitry, saka na unta, niubos na pod. But dili isyu, igsuon ang imong pag-unlod. Ang isyu mo ang imong pagtawag sa Ginoo. Nitawag ka sa gamhanang ngalan ni Jesus. Og every time mutawag ka, unsay sulti sa pulong si Ginoo, mga igsuon. Grabiha. Gi-stretch out ni Lord ang iyang kamot. Ako lang ipakita ninyong verse. Hallelujah. Nanotice na ko, pag ang Ginoo di ay, pagkamot di ay si Ginoo, mo'y mubira ni mo, mubitad ni mo. Bisag unsa pa na, kagrabe nga situation. Kaya ka ni Lord, hawason. Jesus stretched out His hand. Nilihok ang kamot sa Ginoo og iyang gibira. Gibira. Amen ba? Og iyang pasakay sa baruto. Og wala lang, take note ani nga verse 32, and when they got into the boat, the wind ceased. Pagkamot na sa Ginoo ang mulihok, dili lang ka luwason sa imong kahimtang, but paundangon ni Lord ang pagsulay
para mahimo kang at peace sa iyang presensya. Amen ba? So ato nakatunan karong kabuntagon, God's Word. Number 2, God's presence. Number 3, God's direction. And God's direction or God's intervention. Gusto ta isuon, musalig, musangpit sa Ginoo. I challenge everyone, pakusga imong pag-ampo. Be devoted in your prayer. Be consistent in your prayer. Og himuan na nga pleasure og privilege nga makaduol ka sa Ginoo. Himuan na nga privilege nga every time makapray ka, mura kag nakigistorya og labaw pa sa presidente. Every time magpray ka, nagatubang kag King of Kings and Lord of Lords. Nagatubang kag Creator sa universe. Ka-privilege nimo nga na kay meeting with God. Ang mga tao, pag muingon, meeting with my boss, meeting with mayor, meeting with senator. Atong aging mga adlaw, dunay meeting kauban si Senator Alan Cayetano. Pagkadaghang nagpa-picture with Alan Cayetano. Privilege kaayo nga mga known nga mga tao isuon, Kristohanon, makapapicture ka, proud ka. But what a privilege nga naa kay meeting sa imong Dios. Your private prayer. Mao na siya ang imong private meeting with God. Kanunaya. Ayaw kahadlok, ayaw kaluya. Himuag yun nga intentional. You pray. You speak in tongues. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. And labaw sa tanan, mga igsuon, 5 requirements ni siya to walk in a faith-filled environment. Mo ang number 5, God's destiny. Atong tanawon, when they climb into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worship Him. Kasi ganahan na ni. Nga pag ang Ginoo mulihok na ang kamot si Ginoo, mag-intervene na si Lord. Ipasakay kaniyag balik sa imuhang baruto. Kung saan na imong baruto? Mabalik na ang imuhang negosyo, mabalik na imong trabaho, mabalik na ang imong ministry, mabalik na ka sa imong panimalay, ma-restore na ka sa pamilya. Kung sa inindot mahitabo, kung naa na mo, ani, i-restore na sa Ginoo. Kanang ang tanan naa sa sulod, mag-worship sa Ginoo. Makakaton na sa pagsimba sa Ginoo. Tagbawa ko sa presensya mo, puna ang kasing-kasing ko. Uhaw ako sa gugma mo, kinabuhi ko. Kaning awit, napuro man ni during sa times of testing, 2013. Naay grabing testing sa church. 2013, mga igsuon, moto nga time, naggrabing pagsulay, nga halos di na takapadayon sa pag-alagad si Ginoo. Ug mao po ni nga year, na ay linog, na ay bagyong Yolanda. But salamat sa Ginoo, nakasurvive ang tanan, naka-overcome tang tanan. Tungod kay dunay destiny ang mga tao nga dunay faith-filled environment. Gusto lang ni Lord tudluan ta pagsimba. Take note aning verse 34. When they had crossed over, inay mo tupad crossed over.
they landed at Gennesaret. Ano sa manang word, igsuon, nga crossover? Kanang bang makalatas ka ba? Kanang maka-overcome ka? Kanang makaabot ka sa imong destiny? Landed to my destiny. Kinsa diri hinay-hinay nang nagakatuman ang imong pag-ampo ug ang imong destiny diha sa Ginoo. Our destiny is connected to our divine connections. Ay na imong tupad divine connections. Ayaw kalimot ani. Walay destiny sa mga tao nga way divine connections. Kung wala pa moabot si Jesus, walay landed in Gennesaret. Kung wala pa moabot si Jesus, way makabalik sa baruto. Kung wa pa'y intervention sa Ginoo, kung wa pa kay connection sa Ginoo, isuon, wa tay destiny. Salamat sa Ginoo kay gitagaan ta ni Lord og divine connections. Inay mong tupad, the blessing of divine connections. Kaya thankful diri nga gitagaan ta sa Ginoo og mga connection. Mga tao nga ni-help nato para kita mulambo sa kinabuhi ug makaabot ta sa atong destiny. Amen? Una, our divine connection is our family. Kinsa diri mutuo nga blessing kaayo nga naatay pamilya mga igsuon. Kinsa ina-bless nga naatay parents. Kinsa ina-bless nga naatay mga igsuon nga nitabang nato. Ang atong pamilya dapat atong higugmaon ug dapat ang atong pamilya mao ang atong nindot nga pundasyon nga naa ang reflection sa gugma ug presensya sa Ginoo sa atong panimalay. Igsuon, continue to pray for your family. Kung ikaw ang nag-una des Ginoo, continue to pray. Kay ikaw ang divine connection para sa kalambuan o kaluwasan sa imuhang pamilya. But salamat sa Ginoo. Ako, igsuon thankful kaayo ko nga isa sa amo ang igsuon sa unod na born again. O grabe ka radical iyang pagtuo nga nagkabig namo kaming mga isuon niya, mga manghod. Si Pastora Tunet na nag-lead na mo nga kami, tibuok pamilya, mga lagad sa Ginoo. And I thank God nga, gitagaan mi ni Lord og connection. Mo na kung ikaw ang nag-una sa imuhang pamilya, ayaw luya-luya, barug sa pagtuo, kay naay dakong plano si Lord sa entire ni mga family, nga maluwas na silang tanan. Karon ako ng mga igagaw, ug akong mga pag-umangkon, isuon, ang nangalagad sa Ginoo. Lipay kayo ko nga ako ang pag-umangkon sa pagagawan, maunay pastor sa LRC Luon, Bohol. Tungod na sa divine connection nga gihimo ni Lord. Next nga connection is our church. Kinsay nahigugma sa atong church. Kinsa diri naka-feel og love acceptance sa LRC. Kinsay makaingon diri, I love LRC. Kinsa diri moingon nga ninduta sa among church, oy. Kinsa man. Or kinsay moingon diri nga nagmahay ko nganong nakaso LRC. Naagi po ni amen, no. Naagi day na sagol mga igsoon. Hallelujah. Bantayanan po ng amen, no. No, dito sa Bohol, grabe namong palingkamot nga mo amen gid sila. Kay wa pa man sila environment nga mo amen. Sa LRC igsoon, tanang punto amenan. Bantayanan kayo kisay gusto mo atog impierno. May gini ka nakabantay. Kay halos na lang punto, amen yun. Maminaw ka sa live, grabe ka lively. Kay ang amen na to, dungog kaayo sa live. Kinsay nahigugma na sa LRC Church. Ngano man, kay natin divine connection, our cell leaders, our primary leaders, grabe ka dasig sa Ginoo. Di, basta-basta, mga primary sa LRC. Mo finance. No? Sultihan ta mo, kanang inyong primary, muragwa na kwarta, pero dako kayo nagdeposito sa bangko sa Ginoo. One day, ipang-bless na sila sa Ginoo og supernatural. Ako, kita naman ko sa blessing ni Lord na naman. But, di pa na mao. Napay daghan, ana. We continue to respect and honor our
leaders. Sultihan ta mo, igo na lang ko sa pagpahiyom sa tanan. Nga naman, kay kung di kong pahiyom, bisag mo adto kog SM, mo adto kog berkado, na imingon, Pastor, kinsa man yung tawhana, oy. Kinahanglan kita smile lang nagtatanan. Tanang tao, lagi atong smilean. Kay basig, membro ni sa inyong cell group, wa na ko kaila. Amen. Love nato ang atong mga cell leaders. So, tiyan mo, blessing kayo nga mapil ka sa cell group. Pag naagani kay leader, honor your leader. Ako, daghang kay kong mentor. Sa Lapu-Lapu, I have Pastor Elias and Pastora Sol, kami ni Pastora. Kay Baumi, gaampo sila namo, nag-release sila blessings sa amua, o feel na mo na nga doon na sila covering sa amua. Sa Mindanao, daghang kay kong mentor, Pastor Bayani Ariula and Pastora Juji. Sa Jensan, na ako'y Pastor Andres Lucena. Sa Davao, na ako'y Tatay Hurley, Bishop Hurley Montes, and Pastor Jewel. Sa Butuan, nami, Pastor Nonon and Pastora Tini. Mga mentors. Igsuon, bless kayo ni Pastora. Nga naami mga leaders. Nung ginig-abot na mo dito, naay mga pastors nga, mo help na mo. Naabot mig Davao, igsuon. Kuhaon ka. Ihatod pa ka sa airport. Grabe nga connection. Isa lang kalingkuran sa isa ka pastor nga missionary kani adto sa Cambodia, Laos o kanang Bangladesh. Dito ko nakahilak igsuon. Grabe sila no. Ang mga missionary day mga igsuon, buhis buhay, tibok kinabuhi, ilang ihalad sa pag-alagad sa Ginoo. Kaning atong cell group diri. Layo ra kani wala ni sa kumingking ang kalisod. Dito igsuon ilahang cell group. Ang ilang Bible, ilang kaunon, ilang ipailawom sa ilang dila, ang kada page sa Bible, para lang ilahang ma-connect ang Ibanghilyo. Ana sila kalisod. Man, mo nang diri, ang atong mission, mudaghan ang mga cell leaders. Palakpakan na to ang newly ordained or installed cell leaders. Doon na tayo 21 ka cell leaders. Last Thursday, mga isuon nga ato ang gi-ordain mga kaigsunan na punaan na punta o mga cell leaders. More than 100 cell leaders na ang LRC. Ingna imong tupad. Wow! Hallelujah. Thank you, Jesus. Ingna imong tupad nga ikaw ang sunod. Ingna siya, I prophesy and declare to you, you become a cell leader. Amen? And last, igsuon, nga divine connection, it is our prophets and pastors. Self-serving, kining a word, tungod kay ako man ang inyong pastor. But gusto na kong ipahibaw sa inyo ha, while kami nag-serve sa Ginoo, napod mi giilang ang mga propeta o pastors sa among kinabuhi. Since 2016, 10 years ago, pag-connect na mo sa divine connection, na nami giilang nga pastors, nga mubadlong na mo correct sa amoa, mudasig na mo inspire, mo mentor sa amoa, nag-change ang atmosphere sa LRC. Og nakaingon ko ang blessing kung naa di kay propeta, naa kay leader nga ilhon, nga mag-speak sa imuha, sa imuhang destiny. Kay maumay na to ang destiny. Pag naitaw isuon nga musulti nimo, mugiya nimo, you are so much blessed. Nga naman, kana nga mga prophetic words nga ilang gideclare sa imuhang kinabuhi, may tabo yun na. Kini nga church, mga isuon, giprophesy na ni sa Ginoo sa amua, year 2016. Kani nga building, appeal na ni sa declaration o propesya. But, ayaw mo kalimot ani, 3 years ago, doon ay isa ka prophet sa Ginoo nga kung giila, Pastor Nonon o Pastora Teni, nga nag-prophesy, niingon siya, na ay mga pastor diri, at least 1 hectare ihatag nga yuta sa Ginoo, ani,
nga mga pastors. Nisagit yung go, ni-connect yun sa akong espiritu. Yes, Lord! Pero nasa kung unahuna, asa kang napita, no? Pero ginan ko si Ginoo, nothing is impossible. Mo nang every Sunday atong gideclare ang atong dreamland sa LRC. Amen. Kinsay nahigugma sa atong mga pastors. Kabalo ko nga love kaayo mi ninyo. Hallelujah. Mao nang si pastora basta naay mohatag ng kog tamis, iyahang pugngan. No. Kay dapat ang tamis gugma ra gyud. Ang kape pait gyud dapat tanan. Dapat way tamis. Kay atong atimanon ng atong lawas. But salamat sa Ginoo sa pagpangga sa tanang LRCnians. Amen. I share this point igsuon tungod kay gusto ko masayod mo nga dunay Hosea chapter 12 verse 13. Basahon natong kusog. By a prophet the Lord brought out Israel out of Egypt. Kanang Israel ya ikaw na. Kanang Egypt maunang kalibutan. So by a prophet the Lord brought me out of Egypt. And kinsa ang gigamit ni Lord? By a prophet he was preserved. Kung gusto ka maluwas gikan sa kalibutan, mugamit ang Ginoo og alagad sa Dios. O gusto kang ma-preserve aron ka makalahutay hangtod sa pagbalik sa Ginoo, you need to connect to your prophet. Kinahanglan do na kay ilhon nga pastor. Nindot nga daghang kag pastor o nailhan nga pastor. But dapat imong ma-determine sa imong kasing-kasing kinsa man ang pastor nga akong tugutan nga musulti nako aron mahimong propeta sa akong kinabuhi. Because our pastor, igsuon, is our destiny setter. Kiwaw kayong akong itudlo ni sa inyo ha. But ako ning iset nga example. Nganong gi-bless ni Lord ang atong mga primary leaders because they are connected to us as a leader and a pastors. Grabe kaayo ang atong mga primary leaders nga nag-ampo, nag-pray para sa amuan ni pastora. Ug tungod kay mauni ilang ginahimo, gipang-promote sila sa Ginoo. Amen? Naay promotion kung ikaw nag-pray sa imuhang leader. Take note ani nga principle. 2 Chronicles 20 verse 20. Basag kusog. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. Kasi ganahan diri establish the Lord. Establish your faith. Kung gusto ka maka-establish sa imong life, establish your faith. Build your faith and your faith will build your life. Kinsay ganahan diri prosper. Prosperity is channeled through your pastor, your prophet. That's why there is a church sa LRC. We submit to our leaders. We submit to authority. Ayaw mo kalimot ani. Never mag-mention, mulitok sa inyong baba ang mga butang nga negative against sa imuhang leader. Bisan pagdili perfect imong cell leader. Bisan pagdili mi perfect ni pastora o ni ako. Ayaw mo pag-speak against. Ngano? It is written. Madaot lang mo. You pray for your leaders. Submit to your leaders. Kung tanaw ninyo, kulang. Mayroon kayaya po niya kong leader, oy. Tabangi. Amen. Ngano man, itudluan ta sa LRC, we submit to our leaders. Ako, I honor my leader. More than words. I honor my mentors through finances. I honor my leader through my prayers. Di ko musugot nga naay negative nga akong masulti sa akong leader.
si Ginoo, silua ko Lord, pati akong sinultihan. Kay nga naman, musumbalik na sa imuha. This is the principle of God. Amen. Remember, si Pedro ra ang nakalakaw. Kay si Pedro ra ang wa mo ingon nga ungo si Jesus. Hello. Si Pedro ray nituo nga si Jesus na ang 11 angan nila ni Jesus ungo. Ayaw nganli ug ungo ang imong leader, ungo man ning akong leader ay. Ako may kanunay igon. Sige rin nagpasakit sa kuha. Hapit na makutukbon, ani? Ungo, mani. Never speak against your leader. Amen? Kinsa na bless na ini nga kapuntagon. Kinsa daron karon mo surrender sa Ginoo.